Ang titulo na Kage ay ang pinakamataas na posisyon sa shinobi ranks ng mga hidden villages. Ang Kage ay ang pinakamalakas na shinobi na nabuhay sa Naruto universe. Sila ang mga pumoprotekta sa kanilang mga nasasakupan kapag may mga nagbabalak na sirain ang kanilang komunidad. Ang Kage title ay ang pinangarap na makamit ng ating bida na si Naruto Uzumaki sa kanyang istorya. Kaya naman ngayon ay aalamin natin ang 10 o 10 strongest sa Naruto at Boruto universe na may potensyal na maging Kage level o maabot ang lakas at kapangyarihan ng isang Kage. Kaya bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel na ito, ay ako nga pala si Andre Senpai. Gumagawa ako ng mga theories, reviews, and analysis sa mga anime katulad ng Naruto at Boruto. At in the future nga, ay nagbabalak din akong gumawa ng mga content tungkol sa iba pang anime. Kaya pwede kang mag-suggest sa comment box kung ano yung anime na gusto mong itopic natin sa mga future videos ko. So with all that being said, before we start, let's first roll the intro, diba yo? So, ang pang-10 sa ating listahan ay si Mitsuki. Si Mitsuki ay isang synthetic human o isang imitation na ginawa ni Orochimaru. Pumunta siya at nakisalamuha sa Ninja Academy ng Hidden Leaf Village upang alamin kung si Boruto nga ba ang kanyang sun o araw in translation sa Tagalog na kanyang laging sinasabi sa early parts ng Boruto. Si Mitsuki ay isang sensory type ninja. Isa siya sa pinakamalalakas na shinobi sa Ninja Academy at isa din siya sa pinakamalakas na genin sa kanyang panahon. At mayroon nga siyang Sage transformation ng Ryuchi Cave. Siya ang pinakabatang shinobi na nagawang ma-obtain ng Sage mode, kaya napakalakas itong si Mitsuki kung ating iisipin. Well, built-in na kasi sa kanya yung Sage mode dahil naka-engineered nga yung kanyang katawan upang magawang i-harness ang Sage mode ng Ryuchi Cave. Ito ang probably project ni Orochimaru nung pagkatapos ng 4th Great Ninja War. At sinasabi nga ni Orochimaru na may potential itong si Mitsuki na lagpasan ang legendary Sannin in the future in terms of power. Kasunod naman dito ang pangsyam sa ating listahan na si Shinki, ang adapted sa Nigaara na Kage ng Hidden Sand Village. Una nating nakita si Shinki sa Chunin exams ng Boruto anime. May Kekkei Genkai o Bloodline limit itong si Shinki na tinatawag na magnet release. At similar ito sa kakayahan ni Gaara na kontrolin ang sand. At may kakayahan din siyang gumamit ng puppets na itinuro sa kanya ng kanyang tito Badang. Chok. At malinaw nga na si Shinki ang pinakamalakas na genin na nag-participate sa Chunin exams. Well, hindi siya nanalo nun, pero siya talaga ang magcha-champion sana sa Chunin exams kundi lang siya dinaya nitong si Boruto. Kitang-kita natin na napaka-open itong si Shinki para sa mga kapwa genin niya sa Chunin exams. Kinawawa niya nga lahat ng kinalaban niya doon. At kahit si Sarada at Naruto ay halos walang magawa sa kanya sa finals ng Chunin exams. At sure ako in the future mas lalo pang magde-develop itong si Shinki at maaabot niya ang posisyon o level ng isang Kage. At magiging suitable siya na maging Kage of the Tsunagakure. Pang-8 sa ating listahan ay si Sarutobi Konohamaru. Siya ang apo ng 3rd Hokage na si Sarutobi Hiruzen. Sa ngayon ay isa siyang Jonin o Elite Ninja at leader ng Team 7 consisting Boruto, Sarada at Mitsuki. Sa Naruto at Naruto Shippuden series ay ipinakita sa atin ng binata at batang Konohamaru na isa siyang ninja na may potensyal upang maging leader dahil sa kanyang wais na decision making at diskarte. Siya ay disciple o estudyante ni Naruto Uzumaki back in the old days. At ngayon ay masasabi ko nang napakalapit na ni Konohamaru sa pagiging Kage level shinobi dahil sa kanyang high perceptive abilities at experience sa labanan. At may kakayahan din siyang magsamon ng mga toads katulad ni Naruto at Jiraiya, kaya maaari ding nagtraining si Konohamaru sa Mount Mabyoko upang ma-obtain ng Sage mode ng Mount Mabyoko. Well, hindi naman to imposible dahil isa siyang Sarutobi at bilang isang Sarutobi malaki din ang kanyang chakra reserves, pero hindi kasing lakas ng kay Naruto o kasing laki, pero mataas pa rin ang kanyang chakra reserves. Nakita natin siyang gumawa ng napakaraming shadow clones at ang shadow clones ay nangangailangan ng malaking chakra pool kung gagawa ka ng marami na katulad ng kay Naruto. At kaya din niyang magsamo ng monkey na si Enra. Maaari pa itong mag-develop hanggang maging monkey king itong sinasamon ni Konohamaru. At sure ako kapag ito ay na-achieve ni Konohamaru ay marireach niya ang pagiging Kage level katulad ng kanyang lolo na si Sarutobi Hiruzen.
Pangpito naman sa ating listahan ay si Sarada Uchiha. Siya ang anak ni Sasuke Uchiha at Haruno Sakura. Na-awaken ni Sarada ang kanyang Sharingan sa edad na 11 or 12 at pangarap ni Sarada na maging Hokage. At talented itong si Sarada pagdating sa school at ninjutsu. Halos same level sila nitong ni Boruto. Isa siya sa pinakamalakas na genin sa buong Boruto series at napatunayan niya ito sa Chunin exams. May napakalupit na chakra control itong si Sarada katulad ng kanyang ina na nagbibigay sa kanya ng kakayahan upang gumawa ng napakalalakas na suntok at sipa o taijutsu in short. Skilled si Sarada pagdating sa Shuriken Jutsu at isa siya sa may pinakamatataas na marka pagdating sa Shuriken exams at sure ako na kung maaway kay ni Sarada ang kanyang Mangekyo o even Eternal Mangekyo Sharingan ay sure talaga ako na malalagpasan pa niya ang level ng isang Kage at maaari ding mas malampasan pa niya itong si Sasuke. Pang-anim sa ating listahan ay si Shikadai Nara, ang anak ni Temari at Shikamaru Nara. Si Shikadai ay may napakataas na IQ katulad ng kanyang ama at lolo. Napakagaling niyang gumawa ng strategies at techniques sa labanan kahit bigyan mo lang siya ng onting oras. At dahil nga sa kanyang IQ ay kaya niyang labanan ng kahit sinong ninja sa Chunin exams at siya dapat ang lalaban sa finals instead of Boruto kung hindi lang siya dinaya ni Boruto sa Chunin exams. Na-master na ni Shikadai ang shadow techniques ng Nara clan sa kanyang murang edad at nagagawa din niya ang mga wind style techniques ng kanyang ina na si Temari. Kaya kung sa future ay mahahasa pa ang mga ito ay mahihigitan pa niya ang kanyang mga parents at maaaring maabot pa niya ang level at titulo ng isang Kage. Panglima sa ating listahan ay si Metal Lee. Siya ang anak ni Rock Lee. Halos magkamukha lang sila ni Rock Lee, sa mata lang nagkaiba at sa personality. Well, di tulad ni Rock Lee ay proficient si Metal Lee sa paggamit ng ninjutsu at may kakayahan din siyang i-activate ang 8 inner gates. Kaya kung madedevelop pa ang kanyang lakas ay maaaring malampasan pa niya ang lakas ng kanyang ama at ang lakas ni Might Guy. Kaya maaaring siya ay maging Kage level ninja in the future. Pang-apat sa ating listahan ay si Kawaki. So bakit si Kawaki? Di ba siya yung sisira sa village ng Konoha sa episode 1 ng Boruto? Well, dahil kung matatalo ni Boruto si Ishiki Otsutsuki na nasa katawan ni Kawaki in the future, ay maaaring magbalik loob itong si Kawaki sa kanyang father figure na si Naruto Uzumaki at maaaring siya pa ang magtuloy sa legacy nito. Well, kung hindi mo na-gets o hindi nyo na-gets yung mga sinasabi ko ngayon, baka hindi nyo pa napapanood yung mga theories ko sa mga future chapters ng Boruto, kaya panoorin nyo na rin yun pagtapos nito para maintindihan nyo yung sinabi ko. At kung di rin kayo nagbabasa ng manga ay maaaring dito talaga magets yung sinabi ko. Pangatlo sa ating listahan ay si Boruto. Well, napaka-talented nitong si Boruto. Namana niya ang talino sa labanan ng kanyang lolo na si Namikaze Minato, ang 4th Hokage, at ang unpredictability ng kanyang ama na si Naruto Uzumaki, ang 7th Hokage. At mayroon pa siyang Karma Seal at Jogan na kapangyarihan ng mga gods na kung mamamaster niya in the future ay sure ako ay malalampasan pa niya ang lakas ng kanyang lolo at ama na mga Kage level o god level shinobis. Ang number 2 sa ating listahan ay si Moegi Kasamatsuri. Siya ang kababata ni Konohamaru. Madalas natin siyang nakikita noon sa Naruto Original Series at Naruto Shippuden bilang bata at dalaga. Well, may isa siyang bagay na malupit dito na di natin alam. May Kekkei Genkai si Moegi na wood style, katulad ng kay Hashirama mismo. Ang wood style ay isa sa mga pinaka-rare at pinakamalakas na Kekkei Genkai sa buong Naruto universe. Kaya kung magkataon man na ma-master ni Moegi ang kanyang wood style ay maaari siyang maging god level shinobi katulad nitong si Hashirama Senju. So ito na nga ang unexpected. Kaya huwag kayo magalit sa akin. Nilagay ko siya dito sa number 1 kasi cute siya. Para lang happy. So, siya si Himawari Uzumaki. Nagawa niyang ma-awaken ang kanyang Byakugan sa edad na 3 years old. Isa to sa mga pinakamalupit na feat para sa isang yuga dahil maaari lang ma-awaken ang Byakugan sa pamamagitan ng malapitan at mahirap na training. Ang Byakugan ay isa sa 3 pinakamalakas na dojutsu kaya kaya niyang makita ang mga vital points ng kanyang kalaban at atakihin ito gamit lamang ang kanyang instinct kahit siya ay bata pa at wala pang training. At napakalaki din ng kanyang chakra reserves considering na isa siyang Uzumaki. Kaya in the future kung tatahakin man nitong si Himawari ang path of a shinobi ay maaari din niyang maabot ang pagiging Hokage o Kage level ninja. So keep in mind na ang sinabi ko sa video na ito ay ang mga characters na maaaring maging kasing lakas ng mga Kage, pero hindi ko sinasabing magiging Kage sila, pero meron silang potential. So ayun lang naman guys.
So ayun lang naman para sa video na ito. Kung nagustuhan mo yung video, i-like mo. Kung di mo